kulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang tensyon sa Scarborough Shoal o Panatag Island. The Philippines is challenged. We are prepared to secure our sovereignty. At ang mga kaso ng corporal punishment sa Pilipinas. Kaya tayo, ang magkapulis, puro panggigil. Nasa pala ko sa kamay. Kinuha po yung walis tambo. Yung walis tambo po na yun, yung handle niya po, yantok. Yun po yung ginamit ng mama ko pang hampas sa kapatid ko. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Ayon sa Save the Children Foundation, nasa 80% ng mga kabataan sa Pilipinas ang nakakaranas ng malupit na pagdidisiplina o corporal punishment mula sa kanilang mga tagapag-alaga. Sagot nga bang pinanukalang Positive Discipline Bill para ukasan ng mga ginagawang karahasan sa mga kabataan? Noong nakarang buwan, isang cellphone video ay kinagulat ng marami. Dito makikita ang isang babaeng nakatalikod at isang batang babaeng umiiyak na tatawagin nating Sinika. Maya-maya pa, hinampas ng kahoy ng babae ang bata sa iba't ibang parte ng katawan. Sa kabila ng pag-iyak at pagmamakaawa ng bata, hindi pa rin tumigil sa pananakit ang babae. Sinubukan pa niyang tumakas pero nabigo siyang makawala mula sa masikip na sulok. Napag-alamang maglola pala ang dalawa. In-advise na lang namin na wag naman niyang palaging sasaktan. Ang sinabi naman ng lola, first time lang nila yon. Talagang grabe talaga yung ginawa ng bata na kaya nagawa niyang saktan. Pero hindi na yun naulit. Katwiran ni Lola Maria, hindi niya tunay na pangalan, dinidisiplina lang daw niya ang apo. Kaya tayo, ang magkapulis, puro panggigil. Pero nasa pala ko sa kamay, yung na nakakakulang pat-pat na, hindi pa plywood siya. Nag-dob, lali ko nang napagkita. Sa purakma lang naman ako sa kanya, purakma eh. Ipinanganak sa kulungan si Nika, 9 na taong gulang. Sa kasamang palad, namatay dahil sa sakit ang kanyang ina. Nasaksak naman ang kanyang ama. Kaya tanging si Lola Maria na lang daw ang kumukup-kup sa kanya. Nang tanungin namin si Nika tungkol sa pamamalo sa kanya ni Lola Maria, tila ipinagtanggol pa niya ang kanyang lola. Ginaganyan lang po ako ng lola ko sa kamay lang. Paminsan-minsan lang pag makulit ako. So ayaw mo talaga mahiwalay sa lola mo? Bakit ayaw mo? Kasi bumahal ko po siya. Pero kung pamamalo inabot ni Nika sa kamay ng kanyang lola, ibang klaseng pagmamalupit naman ang sinapit ng nooy 8 taong gulang na batang itatago natin sa pangalang Ara. Taong 2008 nang isiwalat ang dinanas niyang pananakit mula rin sa kanyang lola. Isang nagmalasakit na kamag-anak ang nabahala makarang makita ang mga sugat at pasa sa katawan ni Ara. Nang ipasuri siya ng DSWD, tumambad ang totoong kondisyon ng bata. Tadtad ng sugat ang mukha at leeg ni Ara dahil sa mga tinamong kurot. Maga ang mga paang di umano'y minartilyo. Lapnos ang balat sa loob ng hita hanggang sa may sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Pinasuraw siya gamit ang plancha. Binubugbog niyo po ako. Bakit kanya binubugbog? May ginawa ka bang kasalanan? Wala po. Pinupukpuk niyo po ako ng martilyo. Martilyo? Opo, sa kamay po, tsaka sa tuhod. Tsaka po, tsaka sa paa po. Dahil sa insidente, agad na inaresto at kinulong ang lola ni Ara. Aminado ako pero hindi naman nung ganun. Ano lang po, yung inampas ko lang po siya nung tambo na. Yung po hindi naman po kahoy. Yun lang po. Pero makalipas lamang ang 1.5 taon, nakalabas ng kulungan si Lola Mila matapos iatras ang kaso laban sa kanya. Pinaninindigan niyang hindi niya sinaktan ng apo. Wala na akong doon, pero yung lang,
Siguro sinabi naman sa inyo niya. Pero yung paso niya, siyang may gawa nun. Dahil nagpaplansya-plansyahan siyang ganun. Pagkatapos, nung pagpasok ko, siguro natakot yung bata. Dahil ganun niya. Dito mo ngayon umana yung plansya. Bangungot man daw ang sinapit niya sa kamay ng kanyang lola, mas pinili raw niyang magpatawad at magbigay ng isa pang pagkakataon. Nag-sorry po siya sa akin. Ano sinabi niya sa'yo? Sorry daw po kasi, ginawa niya po sa akin yun. Hindi na daw po mauulit. Sa ngayon, hindi ako aware na bumalik na pala sa kanyang lola. Pero nakausap namin sa gusto niya makapiling ang lola niya. Pero nandun pa rin yung pagmamonitor. Ayon sa pag-aaral ng Save the Children Foundation, 80% sa mga kabataang Pilipino ang katulad ni Nanika at Ara na nakaranas ng malupit na pagpaparusa o corporal punishment. Corporal punishment ang tawag sa pagdidisiplina sa pamamagitan ng pagpaparusa, pananakit at panghihiya. Yung pagpipingot o kaya yung pagsampal sa yung pagpalo sa any part of the body ng bata, yung pagbato, o kaya yung kakalad ka rin mo yung bata, halimbawa ayaw umalis sa isang lugar, kakalid ka rin mo literally. Kasi yun, talaga yun, use of force, coercive yung action. Kinuha po yung walis tambo. Yung walis tambo po na yun, yung handle niya po, yantok. Yun po yung ginamit ng mama ko panghampas sa kapatid ko. Ngayong Miyerkules,